nakilala ng sanlibutang ito na nilikha sa pamamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Ayan. So, nung dumating si Jesus Christ, hindi lahat ng tao ay nakilala siya. Na siya ang Mesias, na siya ang tagapagligtas, na siya ang Diyos, na siya ang Kristo. Amen. Na siya ang Diyos na galing sa langit na magiging tagapagligtas ng sanlibutan. So, kaya dito, subalit. Kaya may word na subalit. Kasi nga hindi lahat ng tao kumilala o nakilala ang Panginoong Jesus. Amen? Kaya, sabi dito, lahat ng tumanggap at sumampalataya. Kapatid, naniniwala ako kaya ka naririto dahil sumampalataya ka at naniniwala ka sa Panginoong Jesus. Amen po ba? Wala sa kapulungan na ito na hindi kumikilala at hindi tumanggap sa ating Panginoong Jesus. Amen po. Amen. Lahat tayo na naririto, amen, ay sumampalataya sa ating Diyos. So marami pang mga tao ang kailangan pa makilala ang Panginoong Jesus at magkaroon ng relasyon at koneksyon sa Panginoon. So ngayon na tayong naririto, amen, sa kapulungan ito, sa church na ito, na tayong tumanggap at sumampalataya sa Kanya, maging sa mga nasa online na tumanggap kay Jesus at sumampalataya kay Jesus. Binigyan po niya tayo ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Masarap po ba maging anak? No, pagka may mga kailangan tayo sa buhay natin, agad tayong tumatawag sa literal form. Anak at magulang. Kapag ka ang isang anak ay may pangangailangan, walang ibang tinatawag yan kundi ang kanyang mga magulang. Tama ba? Sa kanila tayo umaasa. Lalo na pag mga bata pa tayo, hindi pa tayo nagtatrabaho, wala pa tayong pera, wala tayong iba talagang takbuhan kundi ang mga magulang natin. Amen? At masarap na maging anak. At masarap din na merong magulang. Tama po? Amen. So dito, inahilintulad tayo yung relationship natin. Simula nung kumilala tayo sa ating Panginoon, na ang ating Diyos ay ang ating Ama, at tayo ay binigyan niya ng karapatang maging anak niya, simula nang tumanggap at nanalig ka sa Panginoong Jesus. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mapalad ka, kasi isa ka sa nanalig at sumampalataya kay Jesus. Mapalad tayo mga kapatid. Bakit? Unahin po natin dalawang bagay. Diba? Ang Diyos. Sino ba ang Diyos? Siya lang naman ang beginning and the end. Siya lang naman ang creator of the whole universe. At lahat ng naririto ay ginawa at nilikha sa pamamagitan niya. Sabi nga sa John 1:1 dito is, siya ang ng pasimula ay naroon na ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. So, siya na yung beginning and the end, siya ang simula at ang wakas. Siya ang darling of heaven. Siya ang King of Kings. Siya ang Lord of Lords. Siya ang loving and great Father natin. Our Savior, our Lord. Siya
ang soon and coming King. The soon and coming King na babalik muli dito sa mundong ito para kunin ang lahat ng mga sumampalataya sa Kanya. Nanalig, nagtiis hanggang wakas. Amen? He is the holy God, the perfect God. Amen? At marami pang mga katangian na marami pang pwedeng sabihin, the Messiah, the living Word, the living water, our Father, our Jesus, our God, our Savior. Kataas-taas ang Diyos. Nothing compares to Him. Walang maihahalintulad sa Panginoon. He is above every name. Kataas-taasan talaga. Kagalang-galangan na Panginoon. Yun yung Diyos. Amen? Yun yung Diyos natin. Na nagbigay ng karapatan sa atin para maging mga anak niya. Biruin natin. Above siya sa lahat ng naririto sa mundo. He is above all things. That is our God. At tayo, kung titingnan natin, yung binigyan niya ng karapatan na maging anak niya, sino ba tayo? We are sinners. No? Na tumanggap ng biyaya ng Panginoon para maging made holy sa harapan ng Diyos because of faith. Not because of our good works. Amen? Hindi dahil mabuti ang ating dugo. Mabuti tayo. Kaya tayo naging made holy. No, we are sinners. And by His grace and love, nang tumanggap tayo sa Kanya, is naging holy tayo sa harapan ng Diyos because of our faith. Amen. And ano pa tayo? Sabi, tayong mga tao ay alikabok lamang sa harapan ng Panginoon kung tutuusin. At sino tayo para pagbigyan niya at pag-alayan niya ng kanyang buhay? Amen? We are basura. Kahit anong ganda mo, kahit anong pogi mo, kahit anong kabutihan na nagagawa mo, as long as wala ang Diyos, it's useless. Lahat. Kung wala kang tunay at tapat na relasyon sa Panginoon, it's useless. Nagkakaroon lang tayo ng meaning, kahulugan sa buhay because of God, because of Jesus. So, yun tayo sa harapan ng Panginoon, kahit gaano ka pakayaman din sa mundong to. Kahit nasa iyo na ang lahat, like Damian Padilla sa kanta. Naging useless ang lahat. Kasi nga, yun yung tayo as tao, as human. Pero sa kabila nun, mga kapatid, sabi, subalit, sa lahat ng tumanggap at nanalig sa Panginoon, ay binigyan niya ng karapatang maging anak niya. Yung dating wala tayong meaning and kung saan natin hinahanap yung worth natin. No, yung makakapag-satisfy, makakapagpaligaya sa atin. Dahil kung saan natin yung hinahanap. Pero dahil sa Panginoon, nakita natin yung halaga natin sa Panginoon. Binigyan niya tayo ng buhay, panibagong buhay.
panibagong pag-asa. Kaya talagang maituturing na lahat ng tumanggap sa Kanya at kumilala sa Kanya ay mapalad. Kahit na maliit ang tingin sa iyo ng mundo. Pero kapatid, again, sino ang tatay mo? God wants us to remind, He reminds us again, once again. Kahit na alam mo na ang verse na to, pero gusto ni Lord na ipaalala muli sa'yo. I-restore yung, parang i-replenish ulit yung identity mo bilang anak niya. Baka kasi sa tinagal-tagal na ng panahon, marami ka na napagdaanan sa buhay, marami ka ng mga hardship, mga pagsubok na pinagdadaanan, no? Sometimes, baka nai-compare mo pa yung sarili mo sa iba, or sometimes nagsiself-pity ka for yourself. And right now, pinapaalala ng Panginoon that you are a child of God. Ikaw ay anak ng Diyos na kataas-taasan. Thank you, Lord. Everything na kailangan mo, He will always provide. Na hindi mo kailangan hanapin kung saan-saan o kani-kanino yung halaga mo. Or yung katatayuan mo sa buhay. Pinapaalala ng Panginoon na anak ka din. At hindi ka niya pababayaan. So ito po yung benefit natin as naging anak na tayo ng Diyos. You are, belong to the family or kingdom of God that will not be shaken. You are belong sa pamilya ng Diyos. Kasapi ka na sa pamilya ng Panginoon. Sa kaharian ng Lord. Simula nang tanggapin mo siya as Lord and Savior ng buhay mo. At yun ay hindi na aalisin sa'yo. Kasi tinatakan ka na ng Panginoong Jesus. Kaya huwag mong nanaisin na umalis. Amen. Lumayo sa Panginoon. Kasi pagka ikay lumayo at umalis, magiging prodigal son tayo niyan. Piliin lagi natin na umumpong, amen, sa Panginoon. Kahit na anong sitwasyon ng buhay, ups and down ng buhay, always choose na magstay sa ating Diyos. Kasi kapag nasa Kanya naman tayo, wala na tayong hahanapin pa. He will satisfy us. He will provide all our needs. He will give whatever na makakabuti para sa atin. Sometimes makaka-receive din tayo ng discipline, no? Because we are a child of God. Ibinibilang ng Panginoon na anak niya tayo kung tayo ay natutuwid ng ating Diyos, nadidisiplina ng ating Panginoon. Hindi lang puro love na love as comfort, no? Pero love as discipline. Amen. So, ayun, you are belong to the family of God. Your birth and true identity. Your birth and true identity is in Christ, not on elsewhere. Sometimes kasi pagka-broken yung isang tao, or hindi pa na naranasan, hindi pa na-feel ng love ni Lord. At sometimes parang napagsukluban siya ng langit dahil sa mga pagsubok o problema.
minsan hinahanap na yung joy sa labas or sa iba. No? Sa mga bagay, sa mga achievements, sa mga sa mga panandaliang bagay na kala niya yun ay makapag-satisfy sa kanya. Pero pinapaalala ng Panginoon, your worth, your true identity is in Christ, not on elsewhere. At wala sa tao, wala sa profesyon, wala sa katatayuan. Hindi doon nakabase ang identity mo. Ang identity mo ay nakabase sa salita ng Diyos. You are a child of God. You are, kung ikaw ay babae, you are a daughter of God. And if you are a boy, you are son of God. Kaya hindi ka dapat malungkot o mag-self-pity sa sarili mo. Always remember kung saan ka belong. Kung sino ang tatay mo. Sabi ng word, nagsabi pa is, God is for you. He will always for you. And, sample po ng aking anak. Unang lalapitan yan, magulang talaga. Diba? Sa mga, kasi alam niyo, nandun yung ano ko nandun yung comfort, dun ako maaano. Yun yung magbibigay sa akin ng isang bagay, diba? Na kailangan ko. Ang balit ka na. Hanggat hindi nabibigay, hindi ka rin talaga tatantanan. And gano'n tayo bilang mga anak, no? Hanggat hindi nabibigay ni Lord, minsan, di rin natin siya tantanan. And ang sarap maglambing sa Panginoon bilang anak. No? Mga kapatid, pag problema ka, takbo ka kay Lord, tapos comfort ka sa Kanya. No? Pag nalulungkot ka, nawawalan ka ng pag-asa, parang nauubos yung lakas mo. Sarap magpa-comfort sa Panginoon. Sarap kausapin ng tatay natin sa langit. Kasi siya yung mas makakapagbigay ng comfort and yakap na kailangan mo. Although, may mga gagamitin siyang mga tao na padala niya mga anghel ng Panginoon, like our family. No? Pero He is the best. Higit sa lahat. Kasi yung tao may faith. No? Pero si Lord, hindi siya mag-fail sa'yo. At, ayun, ang sarap na ma-reminisce again yung identity natin sa Panginoon. So, ayun, sabi ng Word of God, maging paalala sa atin mga kapatid, kapag ikay napapanghinaan ng loob, kapag ikay nalulungkot, no? Napaalala sa iyo ng Panginoon na anak ka niya. Anak ka ng Diyos. At ang sarap na bigyan tayo ng karapatan ng Panginoon. No? Kasi hindi lahat na be-benefit na ito. Yun lamang tumanggap at nanalig sa Kanya. No? Kaya huwag ka nang malungkot, kapatid. Cheer up. Nakasan mo yung loob mo. Kasi may isang Diyos na nakabakap sa atin lagi. Sa ating buhay.
na hindi niya tayo iiwan, hindi ka niya pababayaan. Kakampi mo siya sa lahat ng oras, sa lahat ng sandali ng iyong buhay. Ipaglalaban ka niya hanggang sa huli. Yun yung Diyos na tinanggap natin, mga kapatid. He will not let you down. Patuloy niya sa iyong ipaparanas ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pabor, ang kanyang pagpapala, ang kanyang probisyon, ang kanyang pagtatanggol. He will always fight for you. Kasi anak ka niya. Hindi ka niya hahayaan na agawin ni Satanas sa kanya. Ilalaban ka ng Panginoon. Kaya, ayan, salamat po sa salita ng ating Diyos. Dahil ito po'y ibinigay sa akin ng Lord ng time na parang, kasi maraming pwedeng maging lies. Alam mo yun, magbulag sa atin bilang anak ng Diyos. Maraming pwedeng magbulag sa atin sa identity natin bilang anak ng Diyos. Lalo na pagka sobrang higpit na nararanasan mo sa buhay, kapag dumadating ka sa kahinaan, kasi we admit, hindi tayo laging malakas. No? Pag dumadating tayo sa mga emosyon natin, sa peak ng emotions natin, no? Bakit sa akin nangyari to? Bakit ganito? Bakit ganyan? Bakit ganun? Marami tayong mga questions sa isip natin na pwedeng magpahina ng mga kalooban natin. No? Mag-alis nung identity natin sa Panginoon. Mag-alis ng identity natin bilang anak ng Diyos. Marami, mga kapatid, na pwede niyan bulagin yung mga mata natin. At di natin makita, ay, kung ano, anak ako ng Panginoon. Na mahal ako ng Diyos. Na precious ako sa harapan ng Panginoon. Kaya sa oras na to, yun yung gustong buhayin sa iyo ng Panginoon. Sa puso mo. Thank you kay Lord. Muli niya tayong niremind ng kanyang mga salita. At alam ko lahat tayo ay patuloy na paalalahanan. Kaya naman, tayong lahat ay magsitayo na. At tayo po ay mananalangin sa gabing ito. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kapatid, sa oras na to, take time na mag-one-on-one with the Lord. And let's thank the Lord for giving us the right to become His sons and daughter, to become His child, na maging anak ng Panginoon. May His favor and blessing be upon you and your family right now in Jesus' name. Let the peace of God be upon you. Let the joy of God be upon you right now in Jesus' name. And every lies of the enemy, mga bagay na bumubulag sa atin, ay sinasawata natin sa gabing ito in the name of Jesus. Ikaw ay blessed. Ikaw ay kamahal-mahal sa Panginoon. Your word is in the Lord. Yung halaga mo ay nasa Diyos, kapatid. Mahal ka ng Panginoon. He loves you. He loves you.
do everything for you. Thank you, Lord, for showing us your great love, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo. And salamat sa patuloy ng pagpapaalala sa amin sa gabing ito, Panginoon, na kami ay mga anak mo, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. May isang tawag lang namin sa iyo, Panginoon. Lagi kang nariyan, Panginoon, para sagutin kami, God. Para ibigay yung yakap na kailangan namin, yung comfort, Lord, yung love, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you for your presence, Lord God. Lord, sa lahat ng naririto ngayong gabi, salamat po sa iyong paggalaw at pagkilos, Panginoon. Tunay namin muling na-reminisce, Lord God. Tunay na muli namin na-feel, Panginoon, yung pag-ibig mo sa gabing ito, Lord Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat po, Diyos. Thank you, Lord. Salamat sa pagpapaalala mo ng aming identity in you, Lord God. Thank you, Jesus. Our true identity, Panginoon. Salamat po. I-bless mo po minsan pa ang bawat isa. Patatagin sa lahat ng hamon ng buhay, Panginoon. At ang relasyon namin sa iyo ay patuloy na lumalim, lumago, Panginoong Jesus, hanggang sa muli mong pagbabalik, Lord God. Patuloy na huwag kaming lubayan ng iyong katapatan, Panginoon, ng iyong pag-ibig, ng iyong pabor, Panginoon. Yes, Lord, lagi namin itong maranasan sa iyo. At patuloy mo pang ipapakilala ang sarili mo sa bawat isang humahanap sa iyo, Panginoon. Marami pa kaming pwedeng maranasan, Panginoon, bilang mga anak mo, Lord God. Salamat po sa disiplina, salamat sa pagmamahal, salamat sa pabor, salamat sa lahat ng bagay, Panginoon, na ginagawa mo po at ginawa mo na sa aming mga buhay. Hindi ka patapos, Panginoon. Marami ka pang gagawin at ipaparanas, ipapakita sa bawat isa sa amin, Panginoon, hanggang sa muli mong pagbabalik. Salamat po na marami, patatagin mo ang bawat isa sa anumang mga sitwasyon ng buhay. Palakasin mo ang bawat nanghihina, Panginoon. I-uplift mo po, O God, ang bawat isang nawawala ng pag-asa, Panginoon. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Release your power, your presence, Lord God, na mag-overflow sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah. At kaming lahat ay uuwi na pinalakas mo, pinatatag mo, Panginoon. Patuloy, Lord, na kinatagpo mo, Panginoon, sa gabi ito. Maraming salamat po. We entrust to you, Lord God, this church, Panginoon, GFPCC, our Reverend Mary Jane Borse, Lord God, lahat ng associate pastor, leaders, workers, members, Panginoon, we entrust that to you, Lord God, ang bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Ikaw lamang, Panginoon, ang lumawak sa buhay namin. At hindi makakapanaig anumang gawa o tangka ng kaaway. Salamat po ng marami, Lord God, sa iyong lahat ng papuri at pasasalamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon.